Pero nais po namin, maapuyan kami ng iyong mga salita today. Divide your message, Lord God, into thousands of different ways para ang bawat isa po sa amin, those who are joining us in person, and even those who are watching us online, maging ang mga watch party namin, Panginoon, sa labas man o maging sa loob ng kulungan, Panginoon, lahat po sila, Panginoon, ay makareceive ng iyong mga salita. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ang Panginoon. Nabanggit ko yung kulungan kasi we found out na marami pong mga kulungan sa buong Pilipinas. Habang nagsa-Sunday service tayo, pinapanood tayo sa loob ng kulungan. Praise the Lord. Nakakatuwa kasi nung unang panahon, kailangan mo pa mag-apply ng permit para makapag-preach sa loob ng kulungan. Pero ngayon, sa tulong ng teknolohiya natin, by the grace of God, ang ating pong ministry nakakapag-minister. No? Nung unang nabalitaan natin yan dito sa may Metro Manila, sa Quezon City actually, na ini-stream ang service natin, in-announce ko sa church that our services have been streamed sa Quezon City. And then, nung narinig yan ng ibang mga global family natin, nag-message yung iba, sabi, Pastor, hindi lang po sa Quezon City, kahit dito sa Cagayan de Oro, dito sa Davao, marami po pala sa iba't ibang panig ng mundo, Pilipinas, during the Sunday service, sinasabayan po tayo ng mga PDLs natin, mga persons deprived with liberty. So, nakakatawa naman that God has been using our church to spread the gospel beyond borders by the grace of God. Amen? So kahit na, hindi ko naman mapag-pray yung mga nasa loob na, sige magpakarami pa kayo dyan. Paramihin kayo ng Lord, i-multiply kayo ng Lord, mag-grow ang ministry dyan. Mahirap na mapag-pray yun eh. Kasi pag sinabi mag-grow kayo dyan, di dadami sila eh. Di ba? Baka mapasok tayo. Ready na ba kayo to receive the word? Now, we are still on our series, The Fruit and the Fire. And for the past 2 weeks, pangatlo po ngayong araw, ay dinidiscuss po natin ang importansya ng apoy at ng prutas. Week 1, we talk about fired up and fruitful. Last Sunday, we talk about masters of appearance. And now, I am excited to bring the word to you today. Ang atin pong mensahe ngayon, sa third and last installment of our series, The Fire and the Fruit, is called Fire in My Bones. Fire in my bones. Everybody say fire. Sino sa inyo gusto nyo, mga kapatid, that the fire of God's work will shut up into your bones, na talagang susuot sa ating mga buto ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen. Lalo po dito sa mundong ginagalawan natin, na ang gino-glorify natin ay busyness and hustle. Pasinin po ninyo, ang mundo natin, ina-admire ka kapag busy ka. Ina-admire ka kung gaano kataas ang na-achieve mo sa buhay. Ina-admire ka sa taas ng posisyon na meron ka sa iyong kumpanya. Na hindi masama na ipursu natin ang ating pangarap, hindi masama na magkaroon tayo ng influence. At lalo pong hindi naman masama na magkaroon ka ng goal. Pero minsan, dahil sa kagustuhan nating maabot ang ating mga pangarap, isineset aside natin, pinupush away natin yung isang bagay na sacred. Isang bagay na mahalaga. Sa kagustuhan nating matupad ang ating mga goals at dreams sa buhay, minsan ang nasasakripisyo nito ay yung bagay na tunay na mas mahalaga sa atin. And let me tell you this, when we are so busy building our own dreams, when we are so busy pursuing our own goals, and we have neglected the place of God in our lives, it will lead us to disappointment and frustration. Okay, ulitin ko ha, klaruhin ko lang. Kapag tayo po ay masyadong busy, na pinupurso natin ang ating mga pangarap at mga goals sa buhay, at naniniglect po natin ang lugar ng Diyos sa ating buhay, ang ending po lagi niyan, disappointment at frustration. Bakit? In our pursuit of our dreams, in our pursuit of our goals, marami kang pinagsikapan pero walang bunga ito. Naalala ko yung mga disciple, they are catching fish, they fish all night but they caught absolutely nothing. Ang hirap ng ganong pakiramdam. Ang dami mong effort na binigay, ang dami mong panahon na inilaan, pero wala kang naging bunga. Nararanasan nyo na ba yon? Na sobra naman yung sipag mo, grabe naman yung dedikasyon mo, pero parang wala kang maipon, konti pa rin ang nangyayari sa iyong buhay. Napakahirap ng ganong sitwasyon. And what we don't want is that pinupurso natin ang pangarap natin na sineset aside natin ang tunay na mahalaga. That in our pursuit, dun sa mga pangarap natin sa buhay, minsan po, huwag kayong maingay sa katabi mo to. Nagpe-pray na lang yan pag may problema. Nagsisimba na lang kapag may birthday. Umaatin na lang ng church pag pinaalalahanan mo.
Kapag ka-neglect po ninyo ang lugar ng Panginoon sa inyong buhay, nagsesettle tayo sa Christianity light, kung tawagin ko. Parang gusto natin yung sakto lang, pasaw-saw-saw-saw, pero ayaw nating lumubog. Pag naglingkod, leftover. Pag nagbigay, excess. Pag nag-involve, spare time. Ginagawang hobby yung dapat priority. Praso, nagsisimula ka pa lang, tinatamaan na po yung katabi ko eh. Amen? But the moment na ma-realize mo na ang buhay mo, worship mo sa Diyos, magbabago takbo ng iyong buhay. Ang nais natin mga kapatid, hindi lang tayo maging mabait na Kristiyano. Ang pinagpe-pray natin sa Panginoon, maging mainit tayong Kristiyano. Na may manifestation ng galaw ng Panginoon sa ating buhay. Kasi pag walang manifestation o galaw ng Holy Spirit o ng Diyos sa ating buhay, ang ating mga pananampalataya mahina. Ang ating pananampalataya dry. Ang ating mga pananampalataya ay powerless. Magre-recap lang ako. Ang prutas o yung fruit is the evidence that God is working into your life. Na-realize natin for the past 2 weeks na ang Diyos hindi lang laging gumagalaw ng spectacular. Gumagalaw din siya ng personal. Na posibleng meron kang appearance of faith pero wala kang fruit. Walang love, walang joy, walang peace, walang gentleness, faithfulness, walang self-control. So posible yon na may appearance na, uy, ang lapit niya sa Panginoon, pero hindi mo makita ang bunga. Pag tinignan mo parang healthy, pero hindi talaga siya productive. Bakit? Meron siyang fire, pero wala siyang gift. Anointed siya sa simbahan, pagka tinignan, hinahangaan ng ibang tao, pero pag uwi sa bahay, ayaw kausapin ng kanyang asawa. Naunawaan nyo? May fire, pero walang fruit. Napakahalaga na meron tayong bunga. Na may nakikita ang ibang tao na manifestation, gumagawa ba talaga ang Panginoon sa iyong buhay? Pero hindi rin natin pwedeng kalimutan na hindi lang fruit ang mahalaga, kundi yung fire mahalaga din. Napakahalaga na ang Diyos nagmamanifest sa ating buhay. Because once, sabi nga ng Scripture, the Holy Spirit manifested in your life, may mga regalo yan. May mga ebidensya din po yan. May wisdom, may knowledge, may prophecy, may discernment, meron pang speaking and interpreting of tongues, may empowerment at may guidance. Mahalaga pareho. Kailangan balanse. Pinagdiinan natin last week, napakahalaga ng fruit. Pero ngayon, ang ididiin ko sa inyo, mahalaga din yung fire. Posible kasi mga kapatid na meron kang fruit, pero kung puro fruit lang na walang fire, hindi ka rin tatagal. Manghihina ka, magsasawa ka, mapapagod ka. Amen po ba mga kapatid? Kasi pag tinignan mo ang isang Kristiyano, yung fruit of the Holy Spirit, visible yan. Nakikita mo kung may kindness siya. Nakikita mo kung may self-control siya. Pero ang fire, invisible, pero essential siya. Pero kung walang fire, yung fruit, short-lived. Panandalian lamang, nakakapagod ito. Tingnan po natin ang 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5. Sabi ng Scripture, but mark this, markahan nyo ito, there will be terrible times in the last days. Hallelujah, praise the Lord. People will be lovers of themselves. Napansin nyo ba, panahon natin ngayon, mahal na natin mga sarili natin. Hallelujah. Amen? Sabi mo sa katabi mo, ikaw yan. Kaka-selfie mo yan, sabi mo sa katabi mo. Okay, people will be lovers of themselves. Ano pa daw po? Lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, hallelujah, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God. Mas mahal pa raw natin ang pera kaysa sa Panginoon. Mas mahal pa raw natin ang sarili natin sa ating Panginoon. Verse 5, we have forms of godliness. Highlight that part. You have a form of godliness, but you are denying its power. Hallelujah. So ibig sabihin, may appearance of fruit. Kita yung bunga. Or for this matter, meron silang appearance of faith, pero dinidinay nila kung sino ba talaga yung nag-enable nito in the first place. Na napakahalaga na yes, gusto natin ng love, ng joy, ng peace, pero kahit may pagmamahal ka, kung walang fire of the Holy Spirit, kung wala ang anointing ng Holy Spirit, yung love na yung panandalian lang din.
Kasi yung love nakakasawa pag paulit-ulit unless i-empower ka ng Panginoon na matutong magmahal. Amen? Kapag kabago pa lang kayo, mahal na mahal mo talaga eh. Praise God. Amen? Here you go. Kapag bago pa lang kayo, alam nyo, lagi ko nga sinasabi pag nagkakasal ako, pag yung bagong kasal, nakita mo, parang kilig na kilig ka, talagang grabe yung sweetness nila, walang nagtataka doon. Di ba? Hindi ka nagtataka, ba't ang sweet nyo? Walang nagtataka eh. Kasi bago pa eh. Pero pag 15 years ng kasal, sweet pa rin yun, nakakapagtaka na yun. Anong sikreto nyo? Di ba tinatanong mo na kagad, ano ang sikreto nyo? Bakit? Kasi paano nyo na-sustain? May fruit eh, pero paano na-sustain? Napakahalagang may love. Napakahalagang may faithfulness. Pero pwedeng faithful ka sa simula, but not necessarily faithful till the end. Amen? So you have the fruit, pero yung fruit ba magtatagal hanggang wakas? Kasi base sa series natin, magandang may fruit, pero the only way for that fruit to last is to have the fire of God. May galaw ng Diyos, may manifestation mula sa ating Panginoon. Ibig sabihin, pwedeng mabait ka, pwedeng humble ka, pero nasa ng boldness to preach the gospel. Kasi pag puro prutas, pero walang power, stagnant ka na doon. Kasi yung fruit, yan yung character na dinevelop ng Lord eh. Ulitin ko, yung fruit, yan ang nagpapakita ng mga character na dinedevelop ng Diyos. Pero yung fire, yan ang nagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos na gumagawa sa iyong buhay. Hallelujah. Ibig sabihin, I could speak a kind word, pero it doesn't mean that I am doing it boldly for the glory of God. May love, may joy, may peace, pero nasa ng boldness to preach the gospel? Nasa ng passion natin sa pananalangin? So kung ang tanong natin for the past 2 Sundays, where is the fruit? Ang tanong ko naman sa inyo ngayon, where is the power? Amen? Nasa ng kapangyarihan? Nasa ng conviction? Nasa ng anointing? At nasa ang authority? Bakit? Sa prutas, kitang-kita mo, gumalaw ang Diyos in you. Tama? Uy, may love, gumagawa si Lord sa kanya. Uy, may patience, si Lord kumikilos sa kanya. Pero sa power, iba. Hindi lang kumikilos ang Diyos in you, kumikilos ang Diyos through you. Kita niyo yan? So, halimbawa, pag may fruit ako, kita mo, gumalaw si Lord. Si Lord talaga. Si Lord talaga. Kasi kung siya lang, hindi magiging patient yan. Ang hirap kaya magpasensya. Kung siya lang, hindi magmamahal yan. Ang hirap kaya magmahal. So, makikita mo, gumalaw ang Diyos sa kanya. Pero kapag may power ang isang Kristiyano, hindi lang gumagalaw ang Diyos sa kanya. Gumagalaw ang Diyos sa pamamagitan niya. Ginagamit ng Lord ang kanyang talento, ang kanyang buhay. Ina-anoint yung ordinary para makagawa ng extraordinary. Hallelujah. Amen? Alam niyo po, lahat ng magaling sa public speaking could stand on this pulpit and say whatever they want. But it doesn't necessarily mean that people's lives will be transformed. Bakit? Anybody can speak, pero kung hindi siya under ng anointing ng Lord, walang transformation. Alam niyo kung bakit? One sentence cannot change somebody else's lives. Hindi nakakapagpabago ng buhay yung isang sentence. Pero kapag under ng anointing ng Diyos yung isang sentence, kapag may kapangyarihan ng Diyos yung sentence, kahit one sentence lang, narinig mo na before, pero under the anointing, nabago buhay mo eh. Amen? Lagi mo narinig, patawarin mo ang iyong mga kaaway. Inignore mo lang eh. Pumasok dito, ang bilis lumabas sa kabila niyan. Kahit maraming tutuli. Ang bilis. Pero under the anointing, you've heard it before, but under the anointing, it changes your life. Anyo, mula pagkabata po ako, Christian ako. Lumaki ako sa Sunday school. Pero ang kinukonsider ko talagang na-transform ang buhay ko, na-transform ang mindset ko. In fact, everything in my life changes. The way I preach, the way I speak, everything changes in 2009. Habang nakikinig ako ng isang preacher na nagpipreach. Alam niyo ang preaching niya, habang pinapakinggan ko, ang sabi niya, God's love is unconditional. Which I heard so many times. Laking Sunday school ako. Ilang beses ko na narinig yan. But since I heard that under the anointing and the power of the Holy Spirit, that changed my life forever. And I am who I am today because of that experience. Tingnan nyo nagagawa ng kapangyarihan. Tingnan nyo nagagawa ng anointing. Tingnan nyo nagagawa ng power. Maraming Kristiyano mabait, pero walang anointing.
May dumaan bang anghel or what? Sabi mo sa katabi mo, para, mabait ka naman ah. Oh, di ba? Bakit? Kasi posible siya eh. Na meron tayong fruit, pero yung fruit, pinapatunayan yan. Gumawa ang Diyos sa iyo. Pero ang fire, katunayan niyan na kumikilos ang Diyos sa pamamagitan mo. Di ba? As a Christian, napakahalaga na dinedevelop po natin ang ating character, correct? That we are growing in secret. Maganda yun. Di ba, habang nagbabasa ka, kinakausap ka ng Lord, dinidil ng Lord yung pride mo, dinidil ng Lord yung temper mo, dinidil ng Panginoon yung mga mali sa buhay mo. Sino po sa inyo pag nagbabasa kayo ng Bible, especially in our Read Your Bible First 21-day challenge, kinausap talaga kayo ng Panginoon. Aba ako, dinil ako ng Panginoon. Kinausap kayo ng Panginoon. Nangusap ang Diyos, may binago ang Diyos sa inyong buhay. And I've talked to a lot of our members and volunteers, sinasabi na, Pastor, life-changing ang Read Your Bible First. Talagang maraming nireveal ang Panginoon sa akin. So ibig sabihin, habang nagbabasa ka, wala nakakapansin sa iyo, you are growing in secret. So it's good that you are growing in secret, nagpo-produce ng fruit. But as a Christian, you should not just grow in secret, you should burn in public. Na kapag tinignan ka, nag-aapoy ka. Kasi posibleng tayo ay malapit sa Panginoon, develop ang karakter, pero pag pumunta sa church, walang gana eh. Walang fire. Walang passion. Walang anointing doon sa atin. Come on, wala yatang naniniwala. No, pwedeng polite ka pero powerless. Mabait pero walang kapangyarihan. Respectable pero hindi radical sa kanyang pananampalataya. Ang sabi ng Scripture, ang isa sa mga fruit ng Holy Spirit, gentleness. O gentle ka pero wala ka na ring hunger for God's Word. You have the credibility pero walang boldness. Amen. Mabait pero you are no longer burning in your faith. Naging mechanical, naging routine, nakasanayan na lang kaya tayo pumupunta. Bumait ka naman talaga. Amen. Na-develop naman po talaga ang karakter natin. Pero are you still doing it excited? Are you still doing it? Is it as if it's still your first time? Eh sabi po, di ba, sabi niyo, Pastor, last week, ang fruit of the Holy Spirit is patience. Kaya yun, patient lang po ako. Nag-aantay lang po ako ng tamang pagkakataon. Pero pwedeng yung patience na sinasabi natin, passiveness na talaga siya. Magkaiba po yung patient tsaka passive. We are not called by God to be passive. Dapat nga po, mga Kristiyano, aggressive eh. Bakit? Si Satan, aggressive din siyang dayain ang isip ng maraming tao sa pamamagitan ng lumalabas sa mga cellphone natin at sa mga gadget natin. That's why, naniniwala din po ko as Christians, habang padilim ng padilim ang sanlibutan, dapat tayo paliwanag ng paliwanag. After all, we are meant and we are called to be the salt and light of this world. So pwedeng, meron kang self-control, pero nasobrahan naman sa control, di ka na makakilos. Hindi ka na makapag-preach. Hindi ka na makapag-share ng gospel kasi kinokontrol ko ang aking sarili eh. God wants us to always be ready. Everybody say ready. Gusto ng Lord, lagi kang ready. Lagi kang nagsiserve. Lagi kang steady. Lagi kang mature. Pero dapat on fire ka din. Amen? Inaapoyan ng ating Panginoon. Bakit po? Kapag ka kasi puro fire, pero walang fruit, halimbawa, puro ka talagang, grabe, naramdaman ko ang Diyos. Nanginginig ka lagi, no? Kitang-kita fire sa'yo. Pag nagsasalita ka palang, grabe, napakabanal nitong taong to. Parang ang lapit-lapit sa Panginoon. Parang yung nginig niya, hindi pa natanggal eh. Nung nakausap niya ang Panginoon. Di ba? Pwedeng may fire ka, pero pag wala kang fruit. Amen? Sabi ko nga sa inyo, nag-i-speaking in tongues, nag-i-speak ng prophecy, pero chismosa din. Naintindihan nyo? So, pag puro fire, walang fruit, walang maniniwala. Walang maniniwala kasi hahanapan ka, anong ebidensya mo? Pero balik na rin naman natin. Paano kung puro ka naman fruit, wala kang fire? No? Mabait ka nga, pero wala ka naman boldness. So, kapag puro ka fire na walang fruit, walang maniniwala, pagka puro ka naman fruit na walang fire, hindi ka na magsasalita. Walang magtutulak sa iyo eh. Walang fire na magtutulak sa iyo, amen, para gawin yung pinapagawa ng ating Panginoon. Kaya nga si Apostle Paul mismo, binalaan niya yung kanyang bagong mentee na si Timothy. Sabi niya sa 2 Timothy chapter 1 verse 6. Everybody read. For this reason. I-explain ko mamaya kung ano ibig sabihin ng for this reason na yan. For this reason, I remind you. Everybody read. To fan into flame. Put that in the comment section. Fan into flame. Everybody. Fan into flame the gift of God which is in you through the laying on of my hands. Question. Sino po sa inyo naniniwala may regalo ang Panginoon sa inyo? May gift of wisdom. May gift of knowledge.
may mga talent, may mga resources. Hallelujah, salamat sa gift. Balik mo lang anak. Pero pwede kang may gift, pero wala nang gana. Kaya sabi ni Apostle Paul, oo nga, gifted ka, pero siguraduhin mong umaapoy ka. Amen? For this reason, ang sabi ni Apostle Paul, make sure na pinapaypayan mo yung apoy. Kasi yung apoy, kahit gaano kalakas, kung hindi mo isusustain, mamamatay yan eventually. Ang uling na naglalagablab, pag hiniwalay mo sa grupo, come on now, eventually mamamatay siya. Alam ni Apostle Paul yun, nagdaan siya dyan eh. Alam ni Apostle Paul na minsan may mga circumstances sa buhay mo na kahit gaano ka gifted dahil sa circumstances, ang nagiging collateral damage, pananampalataya. Okay, hindi niyo ako maintindihan. May kilala ho ba kayo nung dumaan sa pagsubok? No? Imbis na yung pagsubok ang give up kay Lord at ibinigay kay Lord, pananampalataya give up nila. Collateral damage. Imbis ang collateral damage, yung pananampalataya nila. Bakit? Yung discouragement, nakakapagpawala ng fire yan eh. Yung mga circumstances, minsan di ba pag gusto mo talaga magpuri, pag iniisip mo yung babayaran mo, ang hirap magtaas eh. I surrender all. Pati ikaw na nga rin po magbayad, Lord. Di ba? Parang gusto mo. I-surrender. Talaga nakakapanghina minsan ang mga challenges ng buhay. Parang ang yayaman ng mga kasama ko rito sa simbahan. O parang hindi kayo nag-i-struggle. Di ba parang ang hirap eh. Nakaka-apekto talaga siya. Nakaka-discourage talaga siya sa ating buhay. At alam ni Apostle Paul yon. Sabi niya, Timothy, bagong-bago ka pa lang. Alam ko, mainit ka. Pero siguraduhin mo kung kahit gaano ka kainit, kahit gaano ka ka-gifted, yung fire wag mawawala. Amen? Kung titignan nyo kasi ang context nyo, kaya sinabing for this reason, si Apostle Paul, kilala ba natin siya, no? Si Apostle Paul, ordinaryong tao lang yan, pero ginamit ng Lord for extraordinary purpose. He traveled for 7,000 miles, which is a milestone back in the day na walang eroplano. He traveled 7,000 miles. In a span of 14 years, he established 13 churches with no social media. Just by walking and sailing, he was able to build 13 churches, including ang Ephesus, kung saan sinusulatan niya si Timothy na magpapastor dito. Sinunod niya ang kagustuhan ng Panginoon to preach the gospel. In-empower siya ng Panginoon to preach the gospel. Unfortunately, dahil sumunod siya sa ating Panginoon, nakulong pa rin siya. Kahit na sumunod siya sa Panginoon, dumaan pa rin siya sa challenges. Although nilakaran niya ang kanyang purpose, alam niya sa sarili niya na dumaan pa rin siya sa mga challenges. Sino sa inyo ganun? Nangyari sa inyo yan. Sumunod ka lang naman sa Panginoon, pero dumaan ka pa ng challenges. Kung kailan ka sumunod sa Lord, tsaka ka nagkaroon ng financial problem. Kung kailan ka nagsisimba, tsaka ka nagkaroon ng problema sa iyong trabaho. At si Apostle Paul, sumunod lang sa ating Panginoon, ano nangyari sa kanya? Nakulong pa. At habang nasa kulungan si Apostle Paul, he felt lonely, he was abandoned. Sinulat niya ang 2 Timothy before he died. Shortly before nabawian siya ng buhay, sinulat niya ang 2 Timothy. So essentially, yung 2 Timothy ay last words ni Apostle Paul dito kay Timothy. At imagine niyo to, last words na ha, imbis na ireklamo niya ang kanyang circumstances, imbis na ireklamo niya na sumunod naman ako sa Panginoon, ba't ko pinagdadaanan to? Imbis na yun ang isulat niya, anong sinulat niya? Kung gaano siya ka-concern sa simbahan. Na sinasabi niya, siguraduhin ninyo na yung fire na meron kayo, paypayan ninyo para manatiling naglalagablab. Sabi niya, I remind you to fan into flame the gift of God. Alam kasi ni Apostle Paul, hindi lang basta tayo sons and daughters of God. Yes, you are a son of God. Yes, daughter ka ni Lord, pero army din tayo. We are a force. We are a warrior. We are on a battle every single day. Nakikipaggera tayo, nakikipaglaban tayo, at kung nakikipaggera ka, talagang mapapagod ka. Pag nakikipaglaban ka sa demonyo, talagang madidisappoint ka, madidiscourage ka, pwedeng maapektuhan yung apoy mo. Magsawa ka, mapagod ka, manghina ka, bumagsak ka. Kaya sabi ni Apostle Paul, paalala lang, kahit gano'n ka ka-gifted, pwedeng mawala yung fire na yan. So ingatan mo yung fire, yung testimony mo, yung miracle mo, na naranasan, huwag mong kakalimutan, ikwento mo ng ikwento. I-post mo ng i-post. I-share mo ng i-share para yung fire sa puso mo maglagablab. Bakit? Kasi minsan sa dami ng problema natin,
Ang nakikita lang natin yung challenges, nakalimutan natin yung pagliligtas ng Diyos, yung pagpapagaling ng Panginoon, yung transformation ng Panginoon, na minsan ginagamit ng Panginoon para lalo ka mag-alab. Alam mo, kaya nga minsan sinasabi talaga ng Panginoon, i-share nyo testimony nyo. Alam nyo ko bakit? Pag sinishare, tansinin nyo to, pag sinishare nyo testimony mo, nag-on fire ka eh. Nag-aalab sa puso mo. Nare-remind ka kasi kung ano ginawa ng Panginoon eh. It's one thing na makarinig ng testimony ng ibang tao, correct? Especially in this church. We've got a lot of people in our church na cancer survivor, naging cancer-free. Amazing! Amen? Hindi kaya ng doktor, tinaningan ng doktor, 3 months ka na lang 30 years later, buhay pa eh. Miracle? Yes. Pero mas maganda kung siya tatayo. Siya mismo mag-share dito, correct? Kung sa mismong bibig niya maririnig mo yung miracle, na siya mismo ay living testimony, mas iba kapangyarihan nun. At siya mismo, na nakaranas ng miracle na yon, every time isi-share niya yun, mariremind siya sa pangako ng Panginoon, you will live and not die. Bakit? Siya mismo nakaranas eh. So maganda na mag-focus tayo sa behavior, pag-focus na, minsan kasi pagiging Kristyano natin, nakafocus na lang tayo, kailangan maging mabuti ka, kailangan magbait ka. Tama naman, yun nga yung tinapik natin last Sunday eh. Pero maganda rin, teka lang, yung fire mo, kamusta? Yung passion mo, kamusta? Yung pagmamahal mo sa Panginoon, kamusta? Because we are not just called by God para mag-behave. Hindi naglilista si Lord ng noisy. Hindi ka tinawag ng Lord para lang mag-behave, kasama yon, but to advance the kingdom of God. Warrior ka, sundalo ka ng ating Panginoon. When you have the fruit, lumalago ka. But when you have the fire, lumalago ang misyon ng Panginoon at maraming tao nakakakilala para sa kanyang kaluwalhatian. Amen? Now, si Jesus ba humble? Si Jesus ba mabait? Si Jesus ba gentle? Si Jesus ba may self-control? Yes, pero may fire din siya. Dahil sa passion niya, yung mga nagtitinda sa labas ng temple, di ba? He was so passionate, he exercised his authority. Nire-rebuke niya ang mga Pharisees. And he rose again from the dead. It is a showcase of God's power in our lives, correct? Kasi kapag may fire ka, unstoppable ka. Hindi mapipigilan ang mga Kristiyanong may passion at may fire sa kanilang pananampalataya. Amen po ba mga kapatid? Hallelujah. Bakit? Kasi kapag yung apoy, tinanggal mo sa kandila, sunog yun. Tama? Kaya nga may fireplace eh. Come on. Kasi yung apoy dapat nilalagay sa lugar. Kung gusto mo yung apoy, kung gusto mo yung apoy makatulong, ilagay mo sa fireplace. So kapag yung apoy, tinanggal mo sa kandila, talagang ito pinag-uusapan natin, no? Para lang maintindihan nyo kasi talagang walang fire eh. Okay? Pag yung apoy, tinanggal mo sa kandila, nakakasunog. Pero yung kandilang walang apoy, walay. Walay silbi yun. Amen? Maganda na ikaw ay kandila. Maganda ikaw, tayo, pero kailangan umaapoy tayo eh. After all, ang sabi ng scripture, ano raw po tayo? Tayo ay light of the world. Amen? Kasi dadaan ka sa apoy, para ikaw ay mag-apoy. Minsan dadaan ka sa pagsubok, hindi para subuko, kundi gamitin yung pagsubok para lalo ka maging on fire sa Panginoon. Hindi yung pag dumaan ka sa pagsubok, suko na ako. Hindi, pag dumaan ako sa pagsubok, lalo ako lalapit kay Lord. Sige, bigyan nyo pa akong pagsubok kasi every time binibigyan nyo ako pagsubok, lalo dumadalas prayer ko. Kasi di ba napansin nyo, pag may problema kayo, mas madalas prayer, mas matagal, mas malalim, mas intense. Amen? Sino sa inyo are bold enough to say, Lord, sige, bigyan mo pa akong problema. O, tamo, ayaw nyo mag-on fire eh. Di ba? Pero agree kayo, pag may problema, mas tumitindi? Yes. Sabi mo sa katabi mo, ganyan tayo. Kaya pinapanalangin ko, sabi mo sa kanya, joke lang. Amen. Tignan nyo si Moises. Di ba? Literal niyang kaharap ang apoy. Nagpakilala ang Panginoon sa kanya through the burning bush. Alam niyo kung bakit lumapit si Moises doon sa burning bush? Amazed na amazed kasi siya eh. Kasi biruin mo, sabi niya, teka lang, may halaman no, umaapoy, pero hindi nasusunog. Matindi yun eh. Umaapoy, pero hindi nasusunog. Ang miracle, hindi yung umaapoy yung halaman. Hindi miracle yun. May forest fire nga eh. Diba? Hindi miracle. Ang miracle, umaapoy siya, pero hindi siya nasusunog. Kaya nilapitan ngayon ni Moises, na-curious siya, ano ito? Bakit umaapoy ito, pero hindi siya nasusunog? Kasi, being on fire is not a miracle.
Staying on fire, yun ang milagro. Pag ikaw nag-apoy ka, ang ganda ng message, on fire ako. Hindi milagro yun. Naapoyan ka lang. Pero ang tunay na milagro, 10 years na, umaapoy ka pa rin. Yun, nakakapagtaka na talaga yun. Yung sinasabi, kaya ako curious ako eh. Pagka lumalabas po ako ng simbahan, nag-i-speak ako sa body of Christ, namimit ko ang mga higante ng pananampalataya sa buong Pilipinas. Talagang, imagine mo naman yung mga mamimit mo mga tao, talagang mga kilala, naglilingkod sa Panginoon for 50 years, 40 years. Talagang kinakapalan ko mukha ko. Pagkakainan na, haharapan ko yan, tatabihan ko yan. I heard po, naglilingkod na kayo sa Panginoon for 45 years. Yes, Pastor. Ano po sikreto nyo, ba't kayo tumagal? Kasi nakaka-curious yung ganun eh. Di ba yung, grabe to, oh. Ang tagal ng Kristiyano, may gana pa. Ang tagal ng Kristiyano, hindi uma-absent every Sunday. Ano kaya sikreto nito? Magtataka kayo, parang si Moises, tataka siya. Umaapoy, pero hindi nasusunog. Kasi hindi naman, pag umapoy ka, halimbawa, nag-divine encounter, apoy ka, Grabe, sige, sino mga demonyo dyan? Lumabas kayo! Lumabas kayo! Ay, hindi ka magtataka. On fire eh. Di ba? At kung season na Christian ka, skeptical pa nga iba dyan. 1 year lang yan. Hindi yun ang milagro. Ang tunay na milagro, 25 years ka na, ganado ka pa rin mag-serve. 25 years ka na, hindi ka uma-absent every Sunday. 25 years ka na, nandun pa rin yung fire mo sa paglilingkod. Yun ang tunay na milagro. Alam nyo, ang tunay na milagro, hindi yung dumaan ka sa apoy. Ang tunay na milagro, nananatili kang on fire. Ibig sabihin, dumaan ka na sa pagsubok, on fire ka pa din. Dumaan ka na sa hirap, on fire ka pa din. Under attack ka na, on fire ka pa din. May mga threats sa buhay mo, on fire ka pa din. Hindi ka nila nirespeto, on fire ka pa din. Binalik nila nakaraan mo, on fire ka pa din. Pinag-uusapan ka nila behind your back, ginawang kanila ng kwento, okay lang, on fire pa rin ako. Naniwala silang, hindi mo kaya, pero on fire pa rin ako. Sinabihan kang walang mararating, on fire ka pa rin. Hindi sila naikinig, on fire ka pa din. Anong ibig sabihin? Nandun pa rin yung pangarap, nandun pa rin yung joy, nandun pa rin yung anointing, nandun pa rin yung drive. Kahit anong gawin nyo sa akin, hindi ako magpapapigil. The joy will still be here. The dream will always be here. The drive will always be here. The passion will always be here. Yun yung miracle. Hindi yung pakintaba ang kintab mo. Modern, malinis. Pwedeng ang kotse makintab. Pwedeng malinis, pero pag walang engine, walang fire. We are the light of the world. Everybody read Matthew chapter 5, verse 14. Are you learning so far? You are the salt of the earth. Hallelujah. But if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot. Verse 14, everybody, you are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Verse 15, neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on a stand and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine. Everybody shine. Everybody say shine. Put that in the comment. Let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father which is in what? In heaven. Ang sabi ng scripture, tayo daw po ay asin at ilaw. Now, ang asin dapat maalat. Ang ilaw dapat maliwanag. So kapag yung asin lumiwanag at yung ilaw umalat, may problema doon. Kasi dapat, sabi nga, kapag yung asin na wala ng alat, wala na siyang silbi. So if the salt loses its saltiness, sayang. So tanungin mo katabi mo, may alat ka pa ba? Lagay niyo sa comment section. May alat ka pa ba? Pastor, asim na lang natira dito. Asim kilig. Okay. O may alat? May alat. Ibig sabihin, hindi dapat nawawala yung alat eh. Pero at the same time, sabi, ilaw ka din. At ang ilaw, ano po sabi ng scripture? Dapat nagliliwanag. At nananatiling maliwanag. Kasi kapag ang ilaw papatay-patay, masakit sa mata. Pero pag ang ilaw steady, nakakatulong. Amen? So as a Christian, sabi ng scripture, tayo po ay ilaw ng sanlibutan, tayo po ay asin ng sanlibutan. Pero paano mananatili ang saltiness? Paano mananatili ang liwanag natin bilang isang Kristiyano? Yun yung galaw ng Panginoon sa atin. That's why we need to be intimate always.
with the Lord. Kasi the more you are close to the Lord, yung Read Your Bible Challenge, ituloy nyo na, 21 years. Hindi na 21 days. Bakit? It lights up the fire within us. Di ba, mas nagiging on fire ka. You are not just reading a historical book. It transforms your life. Kasi pasinin nyo, kahit mga historian, binasa naman to eh. Pero nabago ba ang buhay ng historian? Pwedeng hindi. Depende sa motibo nila ng pagbabasa. Kaya nga sabi ko, if you're reading the Bible for history or science, although may history din yan, may science din yan, you're missing the whole point. The Bible is not just informational. The Bible is not just inspirational. The Bible is not just motivational. The Bible is transformational. So ang Lord, hindi ka lang ini-improve ang gusto ng Panginoon, ini-empower ka niya. Maganda, improve Christian. Uy, bumait ka. Humaba pasensya mo. Aba, nakakapagpigil ka na today. Praise God. Pero hindi lang improve, dapat empowered din. Pray na sa Lord, Lord, i-anoint mo ko. Langisan mo ko. Alam niyo ba ibig sabihin ng anointing? Ang anointing, pinapahira ng isang tao ng langis, ina-anoint. Para saan? Para sa iyong spiritual effectiveness. So, ang motivational speaker, pag nagsalita, mamamotivate ka. Ang motivational speaker, pag nagsalita, may inspire ka. Pero walang guarantee na may transformation. Pero kung ang motivational speaker, i-anoint ng Lord at ang ipipreach niya salita ng Panginoon. Parehong skill, pero under the anointing. Transformation yan. Sabog yan. Bakit? Hindi na lang basta magaling. Meron na siyang power. May anointing for supernatural effectiveness. Ano, lagi ko pinapanalangin sa Panginoon, Lord, wag mong hahayaan. Natatayo ako every Sunday. Not a single Sunday na walang anointing from the Holy Spirit. Ano kung bakit? Kasi pag walang anointing ng Holy Spirit, wala. Pagtapos ito, walang mababago ang buhay. As I've said, walang sentence na makakapagpabago ng buhay unless yung sentence na yan, lagyan ng langis ng ating Panginoon at i-anoint ng ating Panginoon. Amen? Kasi yung ordinary, pag nilangisan, anointed na eh. Sino ina-anoint sa Bible? Hari, ina-anoint. Prophet, ina-anoint. Priest, ina-anoint. Pati nga mga bagay sa tabernacle, sa altar, ina-anoint yun. Ordinaryong bagay lang, pero pag nilangisan, anointed na. Tignan nyo nga katabi nyo, oily ba? Tignan nyo, nalangisan ba yan? Yun ibig sabihin. Sabi mo sa katabi mo, dapat maging oily ka. O, para ayaw nyo sabihin Sabi mo sa katabi, oily ka ba? Amen? Kailangan malangisan tayo. Amen? At yan ang pinapanalangin natin sa Panginoon, na bawat isa sa atin, kapag nag-preach ka sa pamilya mo, hindi ka lang basta nagpipreach ng rehearsed speech. Anointed preaching. That when you sing, kahit kasing-galing ka pa ng pinakamagaling na singer without the anointing, impress sila, pero hindi transform. But under the anointing, under the power of the Holy Spirit, everything else changes. Everything else changes. Magugulat ka na lang. Kasi pwedeng naiyak ka sa ganda pero hindi na bago ang buhay mo Kaya nga sabi ko, kung ang tingin nyo sa Holy Spirit, kilabot lang, kahit manood ka ng concert ng mga secular artists, kikilabutan ka rin. Ang ganda Nakita ko po picture ng asawa ko, kinilabutan po ako Holy Spirit po ba yun? Ay, hindi. Kinilabutan ka lang sa ganda. Amen. So, hindi kilabot. Ang Holy Spirit, it can transform your life. Hindi niya lang kayang patayuin ang balahibo mo, kaya niyang ayusin ang buhay mo, kapatid. Amen? Tignan niyo si David. Si David po anointed 1 Samuel chapter 16, verse 13. So, Samuel took a horn of oil and anointed him. Sino yun? David. In the presence of his brothers. And from that day, ano yung day na yun? Anointed. Mula nung inanoint siya, the Spirit of the Lord came powerfully upon David. So napansin nyo, pag ninalangisan, pag ina-anoint, the Holy Spirit will come powerfully upon you. So, pag anointed ka, so sabi, Pastor, mabait ako, pero gusto ko maka-witness ng miracle at gusto ko gamitin ako ng Panginoon supernaturally. Okay yan. Pero hindi porket mabait tayo, guaranteed yun. Kailangan may langis. Kasi kapag ikaw ay inanoint ng Holy Spirit, nilangisan ng Holy Spirit, hindi ka lang exempted sa... Alam nyo kasi pag anointed ang isang tao, takot din ang diablo lumapit dyan Amen?
So kapag nilalapitan ka lagi, kulang sa langis. Kasi, di ba? Kasi pag malangis, dudulas eh. Pag lumapit ang diablo, dudulas. Biro lang. Pero alam nyo, kaya naalala nyo sa Psalms 23. Sabi na Psalms 23, "The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul." Di ba sabi ng scripture? Amen? "That though I walk through the valley of the shadow of death, I should not be afraid, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You anoint my head with oil." Parang, nung pinabasa ko dati, parang ligaw tong part na to. Parang hindi siya swak. But the rod and your staff, they comfort me. You anoint my head with oil. Bakit importante ang anointing sa mga tupa? Kasi ang tupang walang anointing, tupakin yan eh. Kaya mapasin nyo, mga tupakin, di ba? Kaya sabi ng Lord, kaya ka lagi nilalapitan. Kailangan may anointing. Alam nyo kung bakit? Ang mga shepherd kasi noong unang panahon, literal talagang ina-anoint nila ang sheep nila. Pinapahiran nila yan ng langis. Kasi ang langis, kalaban ng langaw. So ang mga langaw kasi, pumapaligid dyan sa tenga ng tupa, sa mata ng tupa. Yung mga tupa naman, they are dumb enough para i-defend ang kanilang sarili. Lagi sila nakadepende sa kanilang mga shepherd. Hindi nila mapagtanggol ang kanilang sarili. Kaya minsan, pumapasok yung langaw sa tenga nila. Pagpasok sa tenga nila, namumugad sa utak nila, nangingitlog sa utak nila. Kaya minsan magugulat kayo, yung ibang tupa, may tupak na. Bakit? Inuumpog yung sarili sa pader kasi nandito yung langaw sa loob. Pero para hindi makapasok yung langaw, ang ginagawa ng shepherd, pinapahiran ng langis, ina-anoint. Para yung mga langaw hindi makapasok. Alam niyo po ba sa Bible, si Satan ay tinawag ding Beelzebul, nang ibig sabihin, Lord of the Flies. Sa Tagalog, Diyos ng mga langaw. Ang ganda ng pangalan niya, no? Diyos ng mga langaw. Bakit? It is symbolic na when you are anointed, Lord, sorry. Pumapasok ang spirito ng tatay ko. Okay, hindi naman mali, okay? That when you are anointed, amen, the devil will not come near you. The Lord of the Flies will never come near you. So katulad ni David, si David anointed, at kapag in-anoint mo ang isang tao, minamarkahan mo yan. Markado yan. May approval ng langit yan. So pag nagsalita yan na anointed, galing sa langit sinasabi niya, anointed siya. So yung langis mismo, yun ang approval mo, kapatid. And that's what we've been praying for. Lord, bigyan mo kami noon. Para kapag kami nagsalita, kumilos, gumalaw, o ano man ang gawin namin, the works of our hands will bring transformation. Why? Anointed ang kamay. Anointed ang bibig. Anointed ang ating mga ginagawa. Amen? So you are not just a singer. You are an anointed worship leader. So when you sing, hindi lang sila humahanga sa galing ng boses mo. Natatransform ang buhay nila because when worship comes, natatransform ang buhay. Kahit yung siraulo, bumabalik sa katinuan kapag nakarinig ng worship na anointed. Biblical example, si King Saul, pag nadederange siya kanyang isip, sino tinatawag? Si David. Anong ginagawa ni David? Because of his skill, talented siya. Hindi naman siya ipapatawag ng kingdom kung wala siyang talent. Ang dami-dami citizen, bakit siya tatawagin? Ibig sabihin lang, siya ang pinakamagaling na harpist. Harpist ba tawag sa ano? Nag-harp? Harp player. Siya ang pinakamagaling mag-play ng harp. To the point na yung skills niya, inanoint ng Panginoon, and every time magpe-play siya ng harp, ano sabi ng scripture? Lumalaya si King Saul sa kanyang bandage. Ano ibig sabihin? Gagamitin ng Lord yung power na meron sa iyo, yung anointing ng Panginoon sa buhay mo to bring transformation into your family. This is a sign to everyone. Kapag minarkahan yan, kay Lord yan. Markado ng langit yan. May authority yan para dalhin ang task na pinapagawa ng Panginoon sa kanya. After all, ang sabi ng scripture, anointing breaks yoke. Ang nakakapagbasag ng chains, ng tanikala, ng bandage ng diablo ay ang anointing ng ating ng Panginoon. Hindi natatransform ang tao sa skill ng tao. Pwede ka ma-inspire, pwede ka ma-motivate, pero yung anointing lang ng Panginoon ang pwede makapagpabago ng buhay ng tao. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. So katulad ng ating Panginoong Jesus, si Jesus Christ, balanse siya. Mabait ba si Lord? Yes. Humble ba ang ating Panginoon? Yes. Pero anointed din siya. And He is powerful. Namuhay siya ng tama, pero gumawa rin siya ng milagro. Because without the anointing, without the power of the Holy Spirit, without the power of God within Him, maaaring hindi na-transform ang buhay ng maraming tao because the anointing will bring the miracle. And that's what I love about the anointing. Every one of us
can be anointed by the Lord. Alam niyo po ba that the moment you accept Jesus Christ as your Lord and Savior, in-anoint tayo lahat ni Lord. Pero may mga special anointing si Lord sa special skills. For example ako, I am anointed to preach the gospel. Maaring ikaw, anointed ka to sing for the Lord, to dance for the Lord. Maaring anointed ka, no, for your gifts and talents. Kasi hinasamahan ng Lord ng langis. And every time you do that, when people watch you, heard you, listen to you, their lives are being transformed. Bakit? May power. Amen po ba mga kapatid? So as I close this, okay na may fruit tayo. Okay na may gentleness. Okay may faithfulness. Okay may self-control. Pero sundalo tayo. Ginagamit tayo ng Panginoon para yung milagro dito sa mundo dumaloy. Amen? For example, kung nasusunog ang bahay, sinong tatawagin mo? Sino po? Hindi po trick question. Sagot po kay Mahayos. Sino po? Yan na naman. Titrick na naman kami yan. Sino po tatawagin niyo? Bombero. Pag yung bombero dumating, naranasan na rin namin yung magkasunog sa, sa kapitbahay. Talaga, lahat nagpapanik, nakapadyama, lumalabas eh. Di ba? Lalapitan mo yung bombero, boss, tulungan niyo po kami, yung bahay namin baka masunog. Sabi ng bombero sa'yo, huwag ka mag-alala, ako bahala, mabait ako. Tutulungan kita. Di ba? Kahit yung bombero mabait, pero kung yung bombero mo walang tubig, hindi kanyan matutulungan. Boss, ito na, ako na. Huwag ka mag-alala, mabuti ang Diyos. Huwag ka mag-alala, andito lang ako, moral support mo. Dito lang ako. Walang silbi yung bombero, walang tubig. Naniniwala ko mga Kristiyano, ganun din. Magandang mabait tayo, magandang may fruit tayo, pero walang saysay ang lahat ng ito kung wala tayong power. Amen? Wala tayong weapon mula sa ating Panginoon. So ipanalangin natin sa Panginoon, Lord, ibalik mo yung tubig, ibalik mo yung fire ko, ibalik mo yung weapon ko. Kasi sayang ang ating pag-aantay. Tignan nyo yung 10 virgins sa Bible. May mga lampara sila pero walang apoy. Ano nangyari? Napagsarhan sila. Naiwanan sila. Bakit hindi sila ready eh? May kandila sila pero wala silang apoy. Walang saysay ang kandila na walang apoy. Walang saysay ang bombero na walang tubig. Pero ang pagiging on fire, ang pagkakaroon ng apoy, yan ang pinapanalangin natin sa Panginoon. Tama? Pero hindi yan automatic eh. Katulad ng apoy, kaya nga sabi ng scripture, keep the fire burning. Ang keep, ibig sabihin yan, pagtsatsagaan mo. I-maintain mo to keep the fire burning. So, if God, by the grace of God ngayon, inapoyan ka ng Panginoon, you feel like you've been ignited by that fire, napakahalaga na yung apoy na yan panatilihin natin, na nagniningas at nag-aapoy. Amen po ba mga kapatid? Yung nga lang, ang pag-maintain ng apoy, hindi madali. Naalala ko, nasa Zambales kami, isang island secluded. Kami lang ang tao sa buong island. Iniwan kami ng mga tour guide kasi bawal matulog, walang kuryente. Virgin Island. That was many, many years ago. Alam mo, ginawa namin? Sige, iwanan nyo na kami. Okay lang, magbo-bonfire kami. Akala ko naman, porket nanood ka ng National Geographic, marunong ka na mag-create ng bonfire. Hindi pala ganun kadali yun. Trinay ko yung napanood kong kinakaskas yung bato, nangawit na yung kamay mo, hindi pa rin nagkaapoy. So, ginawa namin ang lahat. Nakakita kami alcohol, inapoyan namin. Eventually, umapoy naman. Pagod na pagod ka na nga paapuyin, ang problema mo pa ngayon, paano i-maintain? Pero paano nga ba mananatili ang bonfire na nag-aapoy? Alam niyo ginawa namin? Naglawatak-wata kami. Lahat kami magkakaibigan. Hanap kami ng kahoy. Hanap kami lahat ng pwedeng makonsume. Lalagay mo. Punong-puno. Kwentuhan kami. Maya-maya, mauubos na naman. Kuha ka na naman. Lagay mo. Because that's what the fire is. Hindi siya porque inapuyan mo, dire-diretso na. As a Christian, ganun din. When you encounter the Lord, inaapuyan ka ng banal na spirito. Nakaranas ka ng milagro. But from time to time, kailangan mo kumuha ng mga kahoy. To steward the fire and to maintain that fire. Sunday service, attend. Prayer meeting, attend. Magbabasa ng Bible, to maintain it. You have to maintain that fire. Amen? Hindi lang para makilala, hindi lang para isurround mo ang sarili mo ng Word of God. Kasama rin sa on fire, isurround mo ang sarili mo ng mga taong on fire din. Kasi pag nakakuha ka, ito umaapoy din, isama mo dito, lalong lumalakas ang apoy mo. Bakit? Kasi sinusurround mo ang sarili mo ng mga on fire. Ang tip ko sa inyo mga kapatid,
kung feeling mo na dideplete na, nawawala na ang fire mo, tumabi ka sa mga taong on fire. Tumabi ka sa mga tao because fire is contagious, nakakahawa yan. Tabihan mo yung mga taong on fire kasi kailangan mo yung fire na yan para makapagpatuloy at hindi ka sumuko. Ang mga Sunday service makakatulong, ang mga pastor makakatulong, ang conference makakatulong, pero ang tunay na susi talaga na para yung fire natin manatili, basic pa rin eh. Read your Bible, pray. Read your Bible and pray. Wag mong i-expect na yung fire mo mananatili if you don't open this and you don't open your mouth and pray. But every time you open your mouth and pray, every time you open the Bible and you pray, the fire will keep on burning. Kahit gaano ka kabeterano sa pananampalataya, kahit 40 years ka ng Christian, walang Kristiyano na ma-outgrow yung basic ng pagbabasa ng Bible at pananalangin. Hindi mo ma-outgrow yan. Hanggang sa pagdating ng Panginoon, yan pa rin ang basic. Hindi mo pwedeng iwan. Hindi, nabasa ko na yung Bible, okay na yun. Hindi yun. Babasahin at babasahin mo pa rin siya. Mananalangin at mananalangin ka pa rin. Because no one can outgrow the basic of reading the Bible. Amen? Ang sabi nga ni David, cast me not away from your presence, O God. And take not your Holy Spirit from me. Meaning, wag mong tanggalin ang Holy Spirit mo sa akin, Panginoon. Alam niyo yun, nagkasala siya kay Bathsheba. Sabi niya, Lord, alam ko nagkamali ako, pero wag mo hayaan na mapalayo ako. Wag mo hayaan na yung Holy Spirit ay mawala sa akin. Restore unto me the joy of my salvation and renew a right spirit within me. That is my prayer for God today. The Lord, wag mo hayaan na mapalayo ka sa iyong piling. Wag mo hayaan na yung fire mawala sa aking puso. Wag mo hayaan na yung Holy Spirit lubayan ako. Lord, restore unto me the joy of my salvation. Alam mong ikaw to, kapatid. Alam mong ikaw to. Ikaw na dati, on fire sa Panginoon, pero ngayon, every Sunday na pagsisimba, yung commitment every Sunday, hirap na hirap ka i-maintain. And you know the fire is already gone. There's no fire anymore. Everything is mechanical. Pray that prayer, Lord, cast me not away from your presence. Iwanan na ako ng lahat, wag lang ng presensya mo. Iwanan na ako ng lahat, wag lang ng Holy Spirit. And restore unto me the joy of my salvation. Ibalik mo uli ako sa salvation moment ko. Ibalik mo po uli ako, Lord, sa moment na nakilala kita kung saan on fire ang puso ko. Hindi lang dahil sa religious system, hindi sa religious language, kundi on fire ako kasi naranasan talaga kita. And renew a right spirit within me. What a prayer. What a prayer. And you know what God did? God restored everything back to David. And I believe He would also to each and every one of you. Maybe I'm not just talking to non-Christians, I'm talking to Christians who've been in church all your life. And you've been doing this for so long, kabisado mo na lahat. Alam mo na kung kailan uupo, alam mo na kung kailan tatayo, alam mo kung kailan sasabay, alam mo kung kailan itataas ang kamay, alam mo kung paano manalangin, alam mo baguhin ang boses mo kapag nananalangin, alam mo kung gaano kataas ang kamay, gaano kababa ang kamay. You know the mechanics, you know the system, but you don't have fire anymore. Everything is mechanical. Walang nanggana, walang drive, walang confidence. I pray in Jesus' name, ibalik ng Lord yung apoy sa iyong puso para maglingkod ka uli sa Panginoon. Ibalik ng Lord yung fire sa puso mo para bumalik uli sa quiet time. Bumalik ka uling basahin ang salita ng Panginoon. Bumalik ka uli na manalangin sa ating Panginoon. Because you can hear to the best preachers in the world, pero ang tunay na transformation nandito pa rin kapag binuksan mo ang kanyang mga salita at kapag nanalangin tayo sa ating Panginoon. Lord, in the name of Jesus, let that fire shut out in my bones. I want to end with this verse in Jeremiah chapter 20, verse 9. Sabi ni Jeremiah, but if I say, I will not mention His word or speak anymore with His name, His word is in my heart like a fire. The word is like a fire. Ano daw yon? A fire shut up in my bones. I am weary of holding it in. And indeed, I cannot. Ano kung titignan mo to sa unang tingin, parang ihirap niyang intindihin. Pero si Jeremiah bilang propeta, tinawag ng Lord at a young age. Dumanas ng persecution, binugbog, inalipusta, dahil sa pangangaral ng salita ng Panginoon. At katulad ng marami sa atin, naranasan din ni Jeremiah yon. Pagod na ako, Lord. Ayoko nang mag-preach ulit. Tingnan niyo yung first part. Balik mo, anak. Sabi niya, ayoko nang banggitin ulit yung salita mo. I don't want to speak your name anymore.
Kumbaga sabi niya, I've had enough. Sawa na po ako, Panginoon, grabe. Preach ko na nga gospel, binugbog pa ako. Sinunod na nga kita. Prinoclaim ko na nga ang word of God, inalipos na pa rin nila ako. Pero ano sabi ng scripture? Sinubukan kong hindi nabanggitin ang iyong mga salita. Sinubukan kong patahimikin ang aking bibig. Pero yung word mo, grabe. Yung word mo is like a fire that shut up in my bones. Gusto kong tumahimik, nagsasalita pa rin ako eh. Bakit? Hindi mo mapapatahimik yung tinawag para magsalita. Bakit? May fire sa kanya na nagtutulak. Gusto mo nang huminto, pero hindi. May fire na nagtutulak sa akin, hindi. Magsisimba pa rin ako. Mananalagin pa rin ako kahit di sinasagot ng Panginoon. Magbabasa pa rin ako ng Bible kahit na walang nakikinig sa akin. Bakit? It's within you. The fire is shutting up in your bones. Hanggang sa kaloob-looban ng buto mo. Kahit gusto mo nang sumukot, tapasin ninyo, yung fire naglalagablab kahit discourage ka. Naglalagablab. And when you have that fire, you cannot contain that fire. It is shutting up in your bones. Ang sabi ni Jeremiah, gusto ko nang sumuko, gusto ko nang huminto. Pero napakatindi ng Word of God. Burning ang Word of God. Compelling ang Word of God. Uncontainable ang Word of God. To the point na hindi ko na siya makontain. Gusto ko nang tumahimik, lumalabas pa rin ang Word of God. Why? On fire. And that's my prayer. Na Lord, wag mong patulugin yung mga taong gusto nang sumuko. Yung apoy, pagningasin mo sa kanilang mga puso na hindi nila mapipigilan. Pahirapan yung mag-backslide, Lord. Sabi ko nga kay Lord. Pahirapan nyo po mag-backslide. Ang lahat ng mga Kristiyano gusto nang sumuko. Bakit? Gusto mo na mag-backslide, nararamdaman mo pa rin yung fire, yung passion. Naaalala mo kung paano ka niligtas ng Lord. Naaalala mo kung paano ka pinagaling ng Lord. Naaalala mo lahat ng bagay na ginawa ng Lord. At imbis na sumuko ka, ang lumalabas pa, glory to God. Hallelujah. Magpapatuloy po, Lord. Maglilingkod ang wakas because you're so fired up with God. May internal force, may intense force na nagtutulak sa'yo. I will do whatever it takes para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Hindi na lang to issue ng pagiging mabait. Wala na, hindi ko na mapigilan. Talagang maglilingkod na to hanggang wakas. Walang makakapigil sa akin. Walang pagsubok, walang legislation, walang kahit anong bagay na makakapigil sa akin para i-preach ko ang kaharian ng ating Panginoon. Bakit? Hindi lang basta ako nag-apoy, na-encounter ko mismo yung apoy. At yun ang ating Panginoon. Amen? So sa lahat na mga gusto mag-apoy, tumayo po tayo lahat. Kung kayo nais mag-apoy sa Panginoon, let's stand to our feet. And if you want, kung gusto mo na ang Panginoon, patuloy na yung apoy na yan sa ating puso, ay mas lalong lumiyab, o kaya naman kung ang apoy sa puso mo ay pakiramdam mo, ay nawala na. I want to encourage you today to raise up your hands and surrender everything to the Lord. And as you raise up your hands, you are saying, Lord, isinusuko ko po ang lahat ng bagay sa iyo. At ina-acknowledge ko po, kung ako lang, hindi ko po ito kaya. Pero sa tulong mo, alam ko walang imposible. Katulad ni Jeremiah, hindi surface level fire na hindi galing sa relihiyon, kundi revelation of who God is. Gusto niya rin sumuko, pagod na rin siya, na misunderstood, na persecute. But there's something within him, a fire that shut up in his bones. He can help it. Gusto niya nang sumuko, pero nagpatuloy pa rin siya. Gusto niya nang tumahimik, pero nagsalita pa rin siya. Hindi mapapatahimik ang mga taong tinawag ng Panginoon. You cannot hold you cannot try to hold what God has called to release. Hindi mo mapipigilan ang mga taong tinawag ng Lord. Ipinadala ng Panginoon, isinugo ng Panginoon. Lord, as we raise up our hands, ito po yung senyales ng aming pag-amin na kung wala ka po sa amin, kami, Panginoon, at ang aming ginagawa dito sa simbahan, mechanical lang po. Kailangan po namin ng apoy. Kailangan namin ng anointing na nagbumula sa iyo. Hindi po ito basta production lang. Hindi ito basta paglilingkod lang. Hindi ito basta pagkanta lang. Hindi ito basta pag-attend lang ng simbahan. Hindi ito simpleng pakikipag-usap lang sa pananalangin. Kailangan po namin, Lord God, yung apoy na nagmumula sa iyo. Babalik po kami sa tunay na source nito at ikaw lang po yun, Panginoon. And as we go back to that fire, tanggalin niyo po yung aming mindset ng routinary. Tanggalin niyo po yung mindset of mechanical. Lord, ibalik mo kami na every time we go to church, excited kami. Every time we read the Bible, nandun yung excitement namin. Every time we kneel our knees, O God, and pray, nandun po yung desire namin na marinig ka, Panginoon. Ibalik niyo po kami sa tagpo na yun, Panginoon. Na hindi lang kami basta ginagawa ito dahil ito ang aming nakasanayan. Hindi lang namin ito ginagawa dahil ito po ang hinahanap na... No. Lord, gusto po naming maranasan ka ng totoo sa aming mga buhay. So let that fire, Lord God,
be felt in this place from heaven. Let that fire, Lord God, madala mula sa kalangitan at ibuhos niyo po, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Katulad ng nangyari sa unang Pentecost, Lord God. The fire suddenly came and all of them were filled with the Holy Spirit. Lord, I pray in Jesus' name, all of us, Lord God, who are here in person, oh God, and online, from the front to the back, from face to face and screen to screen, let the fire of the Holy Spirit, Lord God, flow, Lord God, and manifest through us right now in Jesus' name. And let that fire be received, Lord God, in Jesus' name. At lahat po kami, Panginoon, makatanggap ng apoy na ito, Panginoon. Apoy na mananatili, apoy na i-steward namin, Panginoon, at apoy na gagamitin para ipakita ang kaningningan ng iyong pangalan. Lord, excited ako for this fire will bring miracle. This fire will bring breakthroughs. This fire will bring transformation, Lord God. Not just in our lives, but for the lives of people, Lord God, around us. In the mighty, mighty name of Jesus, we thank you. We honor you. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Lord, I pray that each and every one of us will not just receive it, but all of us, Lord God, will be able to be transformed by it. In Jesus' name. Now the God of hope fill you with all joy and peace and believing that you may abound in hope through the power of the Holy Ghost. Each day and each night that you place yourself under God's keeping, I declare, you shall not be forgotten. You shall not be destroyed. You shall not be imprisoned. And you shall not be harassed by evil powers. Sabay-sabay po tayo. Bless this house and those within. Bless our giving and our receiving. Bless our words and our conversation. Bless our hands in our recreation. Bless our sowing and our growing. Bless our coming and our going. Bless all who enter and depart. Bless this house, your peace impart. The Lord will keep watch over you from this time and forever. May the love in your hearts give you joy. May the greatness of life bring you peace, and may your days be good. Lives belong. The Lord bless you and keep you. Make His face shine on you. Be gracious to you. Turn His face towards you and give you peace, and may the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be among you and remain with you always. In Jesus' name we pray. Everybody shout. God bless you guys. Pagpalain kayo ng Panginoon. Ingat po kayo pag-uwi. See you again next Sunday. Ingat po. God bless.